Orly. Purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ako po ay magbibigay ng mataas na paggalang sa inyo pong buting pastor, Pastor Orly. Of course, ang kanyang asawa, si Ma'am Mayra. Thank you po sa inyo pong kabutihan at sa napakagandang simbahan ng ating Panginoon sa inamunuan ng inyong pong buting pastor. At sinasaluduhan ko din po ang kanyang pamilya dahil ginagamit sila ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga leaders ng iglesia nito, Buena Vista 1. Amen. At sa mga anak ng ating Panginoon ng Buena Vista. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. It is my honor and privilege to have you today to share the Word of God to all of us. Ano man po ang nasa puso ko, sikapin ko na ako po ay maging blessings sa inyong lahat sa pagkakataong ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking may bahay, si Lulit. Sinamahan niya ako ng aming kapatid. Amen. Thank you po. Napakabait yung asawa ko. Sinasamahan niya ako kahit saan. Amen. Hindi ko mga sinamahan niya po. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Lahat ba ay handa na? Amen. Lahat ng handa na ay pinalakpak ng malakas. Worship Him and Spirit and truth. Amen. Hallelujah. Iba po ang ating Panginoon bilang mga Pentecostal. Iba-iba po ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Alam ko na tayong lahat ay mga Pentecostal, Apostolic, One God believer. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Kapag kumilos sa ating Panginoon, iba po ang ating mga binibigay na papulit sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Pag-ibigay natin ang ating buong puso, ang Panginoon po ay nagdadala at handa siyang puspusin tayo ng kanyang bagong espiritu. Amen. Hallelujah. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, ating buklatin ang ating mga Biblia. Ephesians chapter 2 verse 19 and 22. Family Day pala ninyo ngayon. Amen. Maraming po ang bawat mga pamilya. Amen. Nandilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Ephesians 2:19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of faith. Sa Tagalog version, sabi niya, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone.
Tagalog, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. In whom all the building fitly framed together, grow it onto the holy temple in the Lord. Amen. In whom we also are builded together for a habitation of God through the Spirit. Galatians 6:9, and let us not weary in well-doing. Praise God. For in due season we shall reap Amen. if we faint not. Sa Tagalog po, ngunit kung kayo ay gumagawa ng mabuti, sabihin natin lahat, mabuti. Hindi tayo dapat na panghinaan ng loob. Ito ay sapagkat tayo ay aali kung hindi tayo manlulupaypay sa pagdating ng takdang panahon. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya nga habang tayo ay may pagkakataon, sabihin natin, pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Palayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hinihiling ko po ang aking pastor, gusto ko ay Kapagpalang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon Kristo, tumatawag kami sa iyong kapangyarihan. Lord Jesus. Minsan ay gamitin mo ang ikot mo na nasa aming nararamdaman. Tataluyan ng iyong salita upang makapangusap sa bawat isa sa amin sapagkat ikaw po ang nakakaalam kung sino kami. At base sa salita na lalabas sa kanyang labi, ito po ay pangungusap mo sa bawat isa sa amin na maaaring ito'y magpalakas ng patibay na muli, Panginoon, ay magbigay paalala o minsan din ay i-rebuke ng kami at itatama sa pamamagitan ng iyong salita sa pagkatiling maraan mo at pagpapadama mo na kami ay iniibig mo at minamahal mo. Dakilang Diyos, sa oras na ito, gamitin mo si Pastor Romy sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita upang kami ay kausapin sa iyong kapila at makapangyarihang pangalan sa pangalan niyo, Panginoong Yesus. Amen. The household. Ang pamilya o sambayanan ng mga mananampalataya. Household means those who dwell under the same roof and compose family. Social unit composed of those living together in the same dwelling household. Since that today is Family Day, napakagandang pagmasdan na tayo po ay mga pamilya ng ating Ama na nasa langit. Family Code of the Philippines, EO number 209, is the primary law governing family relations, marriage, property regimes, and parent-childhood obligation in our country. Kaya sa ating mga pamilya ay napakahalaga bilang residente ng Pilipinas. At the same time, tayo po ay mayroon tayong Panginoon sa lugar na ating kinabibilang. Marriage requisites defines marriage as a permanent union between a man and a woman. It outlines essential requisites
legal capacity and pre-consent, and a formal authority of the solemnizing officer. Valid marriage and marriage ceremony. Sa isang pamilya ay napakahalaga. Alam ko, kayong mga tatay, kayong mga nanay, pinagsama kayo ng ating Panginoon. Amen? At walang ibang inyo pong layunin kundi magbuo ng matatag na pamilya. Sino po ba dito ang may pamilya? Kayo po ba? Yung ba ang layunin nyo? Nung si tatay ay nanligaw, nung ikaw ay binata at nanligaw ka sa isang dalaga, ang ganda pong alaala yung mga nakaraan natin, di ba? Amen. At ang pinakamaganda na bahagi na ating ginawa ay yung ginawa ninyong panliligaw, di ba? Di ba? Iba po ang ligawan nung araw. Iba din po ang mga ligawan ngayong panahon na ito. Amen? At yan ay kalooban ng Diyos. Lahat ng mga binata dito ay magsabi Amen. Amen. May balak ba kayo na manligaw? Kailangan panalangin mo yan sa ating Panginoon. Amen. Para bigyan ka ng ating Panginoon ng partner. Yun po yung tama. Tama? Tama ba yan mga tatay, mga nanay? Kaya kayong mga tatay at nanay, pagka nakita ninyo ang inyong anak na parang mayroon kang napapansin, kailangan makamatsyag ka. Amen? Sabihan mo ang iyong anak. Kasi hindi biro ang magpapamilya. Hindi mo biro. Amen. Lalo na kapag wala kang Diyos, hindi maganda ang itsura ng ating pamilya pag wala si Jesus Christ. That's right. Ano ba ang civil status mo? Legal or illegal? Ikaw ba ay legal na citizen ng Pilipinas? May proseso, bakit tayo naipanat dito sa daigdig ito? If you are illegal, you are not a citizen in our Philippine, sa ating bansa. Amen? Pero kung ikaw ay legal, ibig sabihin, legal ka na Pilipino. Amen? Kasi maraming illegal. Sa ating mga obserbasyon, sa ating mga pagsasaliksik, ang dami pong palang illegal ng mga marriage. Tapos, lalo na yung mga pastor, yung mga nagkaalang sa probinsya. Iniwan nila yung yung nanay ay yung asawa nila na babae doon. Pagkatapos, yung lalaki pumunta dito sa Cavite. Dito sa syudad ba? Syudad. Tapos, nakakita ng iba. Siyempre, ang layo ng kanyang asawa, di ba? Hindi niya makita. Hindi niya makita eh. So, ayun, nagkaroon po sila ng lihim. Lihim na ginagawa. Hanggat sa nagkaroon sila ng partner. At nung nagkaroon sila ng partner at nagkaanak, nung lumabas po, siya po ay illegal. Kawawa po yung bata. Amen? Amen. Kaya, dapat yung ating pananaw, brothers and sisters, bilang tayo ay anak ng ating Panginoon, kailangan doon lang tayo
sa tama, hindi doon sa mali. Dahil kapag ka hindi ka mag-ingat at nagkamali ka sa iyong hakbang ng pagkakamali, napakahirap ispilingin mo yun. Amen? Praise God. Kung ako sa iyo, bilang ikaw ay Pentecostal, apostolic believer, kailangan gawin natin, simulaan natin ang ating buhay at itama natin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen? The law of the land said, we have Philippine law govern our land and everything abroad in every kind. The main purpose of the law is to maintain order. Amen? Kailangan meron tayong orderliness. Sa ating pamilya, kailangan may order din po yan. We are talking about the family because today is your family day. Kasi mahalaga po na mapag-uusapan natin ang pamilya. Lalo na kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ang hirap po kaya na sumunod yung pamilya kapag may mga komplikado. Ang daming mga bagay na kailangan mong ipag-pray para lumayas ang demonyo. Diba? Actually, demonyo lang naman talaga ang kontrabida sa buhay natin. Amen. Amen? Praise God. Establish standards of behavior sa law ng ating bansa. Protect individual liberties and rights. Resolve disputes peacefully. Yan po ang batas ng ating bansa. Ayaw nga ng ating bansa, ang batas ng bansa na mag-aaway-away tayo. Amen? Amen? Mayroon bang kapayapaan kapag kayo ay nag-aaway-away? Mayroon bang kasiyahan kapag kayo ay magulo? Wala po. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang ating bansa, ang batas ng ating bansa, sinasabi niya dito na ang batas ay kailangan nating gamitin. Pero, ang batas na ito existed. Napakahirap na susundin. Amen? Amen. Praise God. But the law of the Lord said, Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Amen. Kaya, doon tayo sa batas ng ating Panginoon. Amen. Dahil kailanman hindi ito nagkakamali. Since na tayo ay kapamilya ng ating Panginoon, mayroon po tayong salita ng Diyos na sandata, pamuksa sa lahat ng nagawa ng kadiliman ng ating buhay. Amen. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng karunungan sa mga kulang ng kaalaman. Kaya, tayong mga pamilya ng ating Panginoon, ituon po natin ang ating buhay. Iukol natin ang araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang mag-aayos ng ating buhay. Wala na po akong nalalaman kundi ang salita lamang ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang salita. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso ay nagbibigay ng kagalakan. Ito ang salita ng ating Panginoon. Kung magulo ang buhay mo, ang iyong pamilya, gusto mong maging maayos at may tama ang pagkakamali, ang sagot ay ang salita ng ating Panginoon. This church is a church of God. Amen? Itong iglesyang kinalalagyan natin ay iglesia ng ating Panginoon. Itinatag ng ating Panginoon ang sabi ng Biblia, Thou art Peter, I will build my church. Hallelujah. Amen? Upon this rock, I will build my church.
Anong sabi po ng Biblia? Walang Hallelujah! anumang bagay na makasisira, yayanig, sapagkat ang pundasyon natin ay sa ibabaw ng bato. Amen? Si Pedro, ang sabi ng Biblia, maliit na bato. Kaya kinausap siya ng ating Panginoon. Amen? Ikaw maliit na bato, Peter, ating itatayo ang iglesia sa batong ito. At si Kristo ay bato. Yun ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya yung susi natin ay na kay Pedro. Amen? Amen. Bigyan natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang sabi ko ng Biblia, ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama. At sa puso ay nagbibigay ng kagalakan. Alam niyo ba, kung tama ang buhay mo, nagagalak ka. Siyempre, kung nagagalak ka araw-araw, walang sagagal yan. Amen? Kahit anong gawin ng kaaway kapag ka masaya ka, amen? Siyempre, nakatuon tayo lagi sa ating Panginoon na siya ang gumagabay araw-araw sa ating buhay. Yan ang tama. At tahimik na buhay na mayroong tagumpay na kasama natin si Jesus Christ habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa daong ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang tao, inaalala ng Diyos. Tayo, laging inaalaala ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. And I believe din na ang inyong pastor, lagi kayong inaalaala. Maging ang iyong pastora, lagi kayong inaalaala. Ibig sabihin, kung inaalaala ka, mahal ka ng inyong pastor. Amen? Kaya mahalin din ninyo sila. Hindi ko sinasabi ito dahil ako ay pastor. Sinasabi ko rin doon sa aking sa kongregasyon doon sa Western Bicutan na ang sabi ko sa kanila, alam niyo ba, grabe ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi nga ako makabakasyon ng mahabang bakasyon dahil sa inyo. Kaya kung ipinapakita sa ating lahat na mahal kayo ng mga itinalaga ng Panginoon bilang tagapag-alaga sa inyong mga kaluluwa, kailangan mahalin din natin sila, suklian natin sila ng buong pusong pagmamahal. Matutuwa na sila pag lumado kayo. Dahil yun po ang hangarin ng isang pastor. Yung lumago kayo spiritually. Amen? Diba? Sabi po niya palagi, yung awit mga kapatid, read your Bible, pray every day. Dahil ito po ang sandata natin. Ang tanong ko ay, nagbabasa ba kayo ng Biblia? Amen. Yung iba nag-i-amen pero hindi siya gumagawa. Oh, marami po yan. Amen? Hindi nyo alam na ito ang tagumpay natin. Ito ang magpapasigla sa iyong pananampalataya. Siya ang magpapatibay sa iyong pananampalataya. Amen? Praise God. Hallelujah. Yan ang tungkulin. Anong sabi ng Biblia? Psalms 8:4. Sabi niya, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him. Ano ba ang tao upang pahalagaan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sino ba tayo para alagaan? Amen? Yan ang sinasabi ng Biblia. Nilikha mo siyang mababa sa iyo nung konti, pinuspos mo siya ng dangal at ng kaluwalhatian. Yun pala. Kasi nilikha tayo ng may dangal. God created us with a moral, a character, amen, na tulad ng character din ng ating God. At nagpupuri tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay minahal ng ating Panginoon at inaalaala tayo
araw-araw sa ating buhay. Amen? Ginawa. Sabi ng Biblia, you made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. Amen? Ganyan po tayo nilikha ng ating Panginoon. Ginawa niya tayo na pinuno ng lahat ng mga nilikha sa lahat ng mga bagay na siya ang iyong pinamamahalan. Grabe talaga ang pagkalikha ng Panginoon sa atin, ma'am, sister, brother. Amen? Mataas po ng antas ng pagkalikha. Amen? Kaya nga yung talento natin na ibinigay, na regalo ng ating Panginoon, kapag ikaw ay kapamilya ng ating Panginoon, kay gandang pagmasdan, kapag yun ay ginagamit mo para mapapurihan mo ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Iba tayo may regalo. Amen? Iba po tayo sa ibang mga tao, mga kapatid. Parehas tayo sa paningin ng ating Panginoon, pero nung tayo ay pinili at iniligtas ng ating Panginoon, kaiba-iba po ang tingin ng ating Panginoon sa atin, maging sa mga tao na nakapagmamasid sa atin. Iba po tayo kahit nandun kayo sa trabaho, sa eskwela, kailangan maging kaiba-iba tayo. Ibig sabihin, kailangan puspos ka ng Espiritu ng ating Panginoon. Kailangan mayroon kang salita na nagbunga sa ating Panginoon. Amen? Purihin ang kanyang pangalan. Amen. Remember that ye being and unrust Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at the time we passed without Christ. Wala tayong Panginoon. Sino po dito ang tinawag ng ating Panginoon? Praise God. Praise God. Lahat ng tinawag ng ating Panginoon ay magsabing Amen. Amen. Opo, tinawag tayo ng Panginoon. Tinawag ako ng Diyos. Kung hindi ako tinawag ng ating Panginoon, hindi ko na po alam kung ano po ang kinahihinatnan na ng ating buhay. Amen? Pero ako ay buong pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon na itinakda ng ating Panginoon sa atin na ako po ay hinango, ang sabi ng Biblia, hinango ako sa kasalanan, sa putik ng kasalanan, mula sa dilim ng buhay. Kinuha ako ng ating Panginoon at ako ay inilipat sa kagilagilalas na liwanag ng ating Panginoon at natagpuan ko ang tunay na kasiyahan at kagalakan ng layunin ng Panginoon sa akin, maging ikaw. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakadakila ang ating Panginoon sa ating buhay, kaya lahat ng papuri ay ibinabalik natin lahat sa Kanya. And like us, we were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise. Hindi tayo kabilang sa tipan ng pangako ng ating Panginoon. Amen? Yan ang tandaan natin. Hindi tayo dati kabilang sa covenant. Iba po yung covenant kasi. Iba kasunduan yan? Amen? Ang kasunduan, napakahalaga yan. Amen? Ngayon, wala tayo doon sa kasunduan. Wala tayong promise. Anong kabuluhan ng ating pagsunod sa ating Panginoon kung hindi natin binabantayan yung pangako ng ating Panginoon? Kaya nagsisikap tayo. Kahit marami tayong oras, kahit maraming tayong mga ginagawa, kahit marami tayong pinag-aabalahan, nagawa pala natin, amen, magagawa po natin na ibigay ang ating panahon at oras para mabigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. At naghahangad tayo na lumago sa Kanya. Dahil, bakit?
dahil may pangako ang ating Panginoon, samantalang ikaw ay naglalakbay sa pananampalataya bilang apostoliko. Amen, na mananampalataya, naghihintay ka ng mga pangako, na ang mga pangako ngayon ay yun ang mga pangangailangan ninyo. Yun ang mga lungin ng inyong mga buhay. Amen. Praise God. Kay ganda na matanggap ang mga pangako ng ating Panginoon sa ating buhay. Purihin ang kanyang pangalan. Ay, no hope. Wala tayong pag-asa. Sabi po ng Biblia, without God in this world. Ano bang ating napapansin sa ating bansa? Ang paningin ba natin, yung mga nakabihis, yung mga maharlika, mga bantog, kilalang mga tao na nakabihis, ng ang gaganda, ang gagara. Amen? Lalo na yung mga leader ng ating bansa, kailangan natin sila ipag-pray. Amen? Amen? Hindi natin sila sisirain. Huwag tayo magbibigay ng mga komento kahit sa mga Facebook. Kailangan maging tahimik lang kayo. Tahimik na nananalangin sa ating Panginoon. Dahil kapag nanalangin ka ng kaimtim sa ating Panginoon, hayaan mo na ang Panginoon ay kikilos. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gagawin. Dahil mayroon tayong Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo ay kanyang mga anak, siya ang ating ama. Purihin ang kanyang anak. He who sometimes were a part of our midnight by the blood of Christ. Importante po yung dugo sa atin. Amen? Praise God, hallelujah. Ang layo natin. Imagine ang Panginoon nasa langit, nandito tayo sa lupa na makasalanan. Pero nung dumating ang panahon na naganap ang purpose ng ating Panginoon, dahil awa, habag, pagmamahal, ang kanyang ipinakita sa atin, yung sariling dugo mismo ng ating Panginoon ang siyang naglapit sa iyo. Amen! Amen! Alam mo ba ang halaga ng dugo? Yung banal na dugo ng ating Panginoon, minsan hindi natin pinapahalagaan yan. Pero kung ilagay mo sa isip mo na yung dugo na yun, siya ang naglinis sa ating kasalanan. Siya ang nagpalapit sa ating mga kapatid. Kaya ikaw ay naging anak ng ating Panginoon at naging ama mo siya. Legitimate. Amen. Praise God. Dapat pahalagaan natin ang dugo. Dahil habang ikaw bilang isang mananampalataya, habang kahit saan ka pupunta, magagamit natin yung dugo na yun. Dahil yung dugo na yun ay grabe mga kapatid sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Yung dugo, napakahalaga sa atin. Ginagamit niyo ba yung dugo sa inyong buhay, mga kapatid? Napakahalaga yung dugo. Kailangan pag-aralan mo kung anong klaseng dugo yun. Hindi dugo ng hayop. Hindi dugo ng tupa. Yun mismo ay dugo ng ating Panginoon na tumigil sa krus ng Kalbaryo na siyang naglinis ng kasalanan ng buong tao sa mundong ito. Amen. Kaya yung dugo or your blood ng ating Panginoon, gamitin yan. Amen. Hallelujah. Araw-araw para takpan ang ating pamilya. Kung ikaw ay nagpipray, sabihin, Lord, over my family to the blood of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Amen? Amen. Yan ang gamitin natin pag nagpipray tayo. Sabihin natin, Lord, takpan mo ng iyong dugo ang ating pamilya. Jesus' name. Kaya minsan nakakalimutan natin, di ba? Kaya ang ginagawa ng demonyo, nakalimot yung ating pinagmamasdan. Na hindi nyo alam na pinagmamasdan po tayo ng kaaway. Amen? 24 hours. 24/7. Amen? Amen? Praise God.
Kaya nga mga kapatid, itinulad po ni Peter, yung si Satanas ay katulad ng isang leon. Amen? Na umiikot, umaatungan. Amen? Sa ating tahanan, para sirain po yung ating pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Since na siya ay umaatungan upang maghanap ng butas para ikaw ay masida. Amen? Hindi siya makagawa o hindi siya magtatagumpay. Amen? Dahil sa buong maghapon mga kapatid, tayo ay nanalangin sa ating Panginoon at sinabi natin, Lord, takpan mo ang ating pamilya ng iyong dugo. Kapag yun ay sinasabi mo mga kapatid, wala kong kuwang si Satanas. Yun. Amen. Yung ilang yun. Pero mayroong higit na yun mga kapatid. Hallelujah. Yun na sinasabi ng Biblia, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang iyong sa lahat ng mga yun. Amen. Blessed be the name of Jesus. God provides salvation to all humankind. Galatians chapter 1 verse 4, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Binigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang tayo ay makalagan sa masamang daigdig. Ang daigdig na ito ay punong-puno ng kasamaan. Amen? Doon tayo galing. Mula sa masamang buhay natin mga kapatid, dinala tayo ng ating Panginoon, ginamo tayo ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, mula sa kanyang dugo. Amen? Praise God, hallelujah. Mula sa dugo. Amen? Mula dito sa kasalanan mga kapatid, masamang daigdig, na punong-puno ng kasalanan, kahit saan ka pumihit mga kapatid, nakikita mo ang mga tao na punong-puno ng kasalanan, naglalakbay na hindi nila alam ang patutunguhan. Amen? Pero sa oras at itinakda ng ating Panginoon, ikaw ang sinagot ng ating Panginoon dahil mayroong isang taong nag-pray sa iyo. Mayroong nag-overnight. Mayroong nag-pray. Mayroong nagmamahal sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya nung itinagda ng ating Panginoon na ang sabi niya, itong taong ito ay may nananalangin. Mayroong anak na may sisilang sa kaharian ng ating Panginoon na pwedeng magamit para sa kanyang gawain. Kaya ikaw yun, tinawag ng ating Panginoon na anak niya. Amen. Siya ang ating anak. Humiling ang pangalan ng ating Panginoon. Mahirap kumuhay. Dito ba daigdig na ito? Napakahirap mabuhay sa daigdig na ito. Ang daming mga kalaban. Masalimuot ang ating buhay. Ang daming temptations. Kaya kayong mga nagtatrabaho, kailangan magpakapuspos kayo ng espiritu ng ating Panginoon. Kailangan laging mahuhugasan ang ating kailangan maging new. Everyday ang ating buhay mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Dahil alam niyo ba, kapag yan ang ginawa natin, may gagawin ang ating Panginoon dito sa inyong barangay, Buena Vista. Amen. Hindi magtatagal. Baka, bilhin niyo pa yan, no? Hindi na kasya, di ba, ma'am? Saan niyo pa ilalagay? Ang gagawin, palalawakin yan. O
kaya kung ano ang paraan ng ating Panginoon. Basta ang plano ng ating Panginoon ay maraming mga tatawagin ng Panginoon, ng mga taga-Great Baptista, na Pamilya, na ilalagay sa gawain ng ating Panginoon. Maging tunay na anak ng ating Panginoon tulad mo, hindi ka nagpupuri at sumasamba sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah! 2 Timothy chapter 1 verse 9, who has saved us and called us with a holy. Amen? Niligtas tayo. Lahat ng ligtas ay magsabi amen. Naramdaman niyo ba na iniligtas ka na natin Panginoon? Meron ba kayong mga sari-saring pagtotoo nung kayo ay iniligtas ng ating Panginoon? Na minsan nagdidikit kayo, pero ang sinasabi natin, Lord, salamat po. Hindi mo ako pinabayaan. Kasi naman, nakakalaman ko siya pala ay isang fire department. Hindi basta ang trabaho niya, babae yan ha. Amen? Yung mga nasusunog, i-rescue nila yan. Kasi buhay po ang mahalaga. Di ba na yung mga gamit? Buhay. Pinahalagaan nila ang buhay. Ang daigdig, mahalaga ang buhay. Higit kaya sa ating Panginoon na mahalaga ang buhay natin? Amen? Praise God. Hallelujah. Balik tayo doon ang sabi ng Biblia, iniligtas tayo ng ating Panginoon at tinawag tayo ng ating Panginoon with a holy calling. Grabe talaga. Holy calling. What do you mean? Holy calling. Holy means set apart from the world. Amen? Tayo ay hinamo doon sa madumi. Unholy living. Patungo sa holy na kalagayan. Kaya nandito tayo. Amen? Pinagmamalaki natin na tayo ay mga Pentecostal people. Amen? Dahil yun ang totoo. Ang pundasyon natin ay totoo. Hindi basta-basta ito. Ito pong pundasyon ay nailapat ang ating pananampalataya sa pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang patulukan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Subok ka ba sa buhay mo? Siyempre, pabalik-balik ka dito, nagpapasalamat ka. Pero remember, sabi ng Biblia, tayo po ay iniligtas at tinawag sa banal ng pagkatawag. Separate from the world. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Napaganda. Sabi ng Biblia, not according to our works, but in accordance with His own purpose and grace. Grabe talaga mga kapatid. May layunin talaga ang ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil hinango ka sa dilim ng iyong buhay. Dinala ka ngayon dito sa kagilagilalas na liwanag nang kasama natin ay si Jesus Christ. Amen? Praise God. Dahil ang nais niya, hindi lang ikaw ang ililigtas ng ating Panginoon. Dahil ikaw ay iniligtas ng ating Panginoon, ikaw din ay maging instrumento para ganapin ang layunin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Naniniwala ka ba na gagamitin ka ng ating Panginoon? Ay, mga nanay, mga tatay, magdala ng kapwa niyo nanay, mga tatay, magdala ng kapwa tatay, mga kabataan, magdala ng kapwa kabataan, mga bata ay magdadala ng mga bata. Ibig sa kanya ng ating Panginoon. Praise God. We claim it in the name of Jesus Christ. Hallelujah. The Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mula pa lamang may tinatag ang daigdig
ikaw na yung tinawag ng ating Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, oh, kahit palad ko naman. Huwag kayong magdududa sa pagkatawag ng Panginoon sa inyo. Amen? Yung iba nagdududa. Amen? Pentecostal ka. Ang daming mga napakalawak na pinupuntahan kong lugar. Sumasamba sila sa ating Panginoon. Nagtataas ang kanilang mga kamay. Ang ganda ng mga entertainers, mga kapatid. Pero napagtanto ko, amen, nung ako'y pumasok, mga kapatid, praise God, hallelujah, ako ay umiiling. Sabi ko, walang presensya ng ating Panginoon. Pero nung ako'y pumasok sa maliliit, dahil totoo silang pananamba sa Espiritu at katotohanan, ang Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, ay dumadaloy. Amen. Praise God, bawat isa ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At sila po ay nagpupuri ng buong puso at ng buong diwa. Amen. Yun, nananahan ang ating Panginoon ng mga taong sumasamba sa totoo na mayroong pusong malinis. Amen? Amen. Amen? Praise God. Purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Si Apostol Pablo nakikiusap sa mga taga-Roma na mananampalataya. Namamanhikan siya. Sabi niya, dahil sa awa, abad ng Panginoon, ibigay ninyo ang iyong buhay. Ang iyong sarili na buhay. Anong ibig sabihin niya? Buhay na pagpupuri. Buhay na pagsamba. Amen? Dahil kapag buhay ang iyong pagpupuri, nakataas ang iyong makamay, na walang lamat ang iyong puso, malinis ang isip, malinis ang ating puso, amen, hallelujah, madama mo ang presensyang tunay. At yung presensya na yun, yun ang magbibigay ng kaginhawaan ng ating buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pamilya ng ating Panginoon, iba po ang ating pagkatawag. Amen? Kaiba-iba po. Tayo, tatay, kaiba-iba ka. Lahat ng tatay ay magsabing amen. Amen. Amen? Lahat ng nanay ay magsabing amen. Amen. Mga kabataan, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Mga bata, magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Iba po tayo eh. Kung makiayon ka sa takbo ng mundo, mawawala po ang kaluwalhatian ng Panginoon sa iyo. Amen? Tama? Amen? Ang sabi ng Biblia, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hallelujah! At ang sabi ng Biblia, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kailangan maintindihan natin na tinawag ka ng ating Panginoon mula doon sa dilim, sa banal na pagkatawag. At ngayon, ang kasama mo ngayon, amen, hallelujah, namumuhay ka ngayon, hindi na ayon sa takbo ng daigdig na ito. Amen, dahil kaiba-iba na po tayo. Mayroon na tayong Kristo sa ating buhay. Amen, may iglesia ng ating Panginoon sa lugar na ito. Itinayot ng ating Panginoon. Praise God, laging bukas
upang ikaw ay sumamba sa ating Panginoon. Ibigay mo at ilaan mo ang iyong buhay dahil mayroon mong gagawin ng Panginoon dito sa Buena Vista na kagabi. Amen. Kung magkakaroon tayo ng totoong revival sa dakong ito, amen, ang revival ay may ilalagay po sa iba't ibang mga lugar hanggat mapalaganap ang kapangyarihan ng ating Panginoon at kaluwalhatian ni Jesus Christ at marami pang katulad mo na maging Pentecostal na nananalangin, may pananampalataya, mayroon pong buong pusong naglingkod sa ating Panginoon. Yan ang gusto at kalooban ng ating Panginoon. Kaya sambahin natin siya, purihin natin siya. Pamilya tayo ng Diyos. Paano? Alam niyo ba? Una, mayroon tayong pananampalataya. Lahat ng may pananampalataya magsabi niyo. Amen! May pananampalataya ba kayo? Amen! From faith to faith. Kailangan ang iyong pananampalataya ay may aksyon. Hindi lang laging panalangin ng panalangin. Kailangan gumawa din kayo ng aksyon. Lahat ng ginagawa ko ng mga anak ng Diyos ay mayroong kaakibat na aksyon. Amen? Amen? Yes, God. Kaya yung hakbang ng ating kaligtasan na nagpapatunay na tayo ay pamilya, legitimate, family of God, yung una, pananampalataya, di ba? Pangalawa, pagsisisi. Yan ang ating pananampalataya. Magagamit mo yan. Amen? Pagkatapos, pangatlo, bautismado ka sa pangalan ni Jesus Christ. Acts 2:38. Amen. Yun yung tatak. Acts 2:38. Sabihin natin Acts 2:38. Acts 2:38. Pang-apat, Holy Ghost baptism. Yan yung pang-apat. Amen. Lahat ng may banal na Espiritu na may sign of speaking with other tongues ay sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord! Kung ikaw ay wala pa, kailangan mapuspos ka ng Holy Ghost. Amen? Amen? At kung ikaw ay napuspos na ng Espiritu ng ating Panginoon, kailangan ulit ikaw ay magpakapuspos ulit. Amen? Amen? And then living a holy life and endurance. Ano ang tungkulin naman ng mga anak ng Diyos? Mayroon ba? Mayroon po tayong tungkulin. Mga ma'am, sir. Mayroon tayong tungkulin. Amen? Praise God. Alam niyo ba yung bansang Israel nung araw? Yung bansang Israel nung araw, yung covenant ng ating Panginoon na sila po ay maging mayaman, given po yan. Pero naging spoiled sila. Spoiled. Naging spoiled sila. Siyempre, kung spoiled ka, ay hindi maganda. Paano yung maging generation mo? Kung spoiled tayo ng mga anak ng ating Panginoon. Kaya pinahintulutan ng Panginoon na yung bayan ng ating Panginoon ay pumunta doon sa Egypt. At nung pumunta na sila sa Egypt, ano ang ginawa po ni Haring Pero? Pinagtatrabaho sila ng 24 hours hanggat sila ay nasanay. Kaya ibig sabihin, anak ng ating Panginoon, dapat maging masipag tayo. Amen? Amen. Amen. Lahat ng masipag ay pumalakpak sa ating Panginoon. Lalo na sa sambayan. Sambayan sa pamilya. Yan po ang sabi ng Biblia. Amen? At tayo'y maging isang totoong witness ni Jesus Christ. Amen? Amen. Praise God. Kaya dito sa ating sambayanan, nagtulong-tulong tayo eh. Diba? Pagka nag-unite, nag-iisa, nagkakaisa yung mga nanay, nagkakaisa rin yung mga tatay, nagkakaisa rin yung mga kabataan. Ano kaya sa paningin ninyo ang mangyayari kapag tayo ay nag-unite?
Mayroon bang mangyayari? Opo. Mayroon pong malaking kaiba-ibang mangyayari kapag tayong lahat na anak ng Diyos ng taga-Binavista ay magkakaisa. Amen? Kaya gandang pagmasdan kaya ang mga nagkakaisa na mga tunay at totoo na anak ng ating Panginoon. Amen? At magtulong-tulong ang bawat isa. Uunlad at uunlad tayo. Hindi po magtatagal. Alam ng Diyos ang ating pagpapagal, ang ating ginagawa. Kung ibinibigay mong sinsiro ang buhay mo sa ating Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon at ang promise ni God ay ibibigay sa iyo purihin ng ating Panginoon. Maglingkod sa walang paglireklamo. Maglingkod sa Panginoon na walang pagdududa. Maglingkod sa ating Panginoon na hindi ka nagsisisi, bakit ako ay isang Pentecostal? Hindi po. Kung mayroon mang nangyayari sa ating buhay, gawa-gawa yun ni Satanas. Gusto niya nawasakin ang iyong buhay, ang iyong pamilya. Kailangan manindigan tayo na anak tayo ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah! Kailangan, kung tinawag ka ng ating Panginoon, yung buong layunin ng Diyos sa atin, kailangan malaman natin. Amen? Ano po ba ang layunin ng Diyos? Ngayon, ang dami pa ninyo. Ang dami na ninyo talaga. Ano kaya ang mangyayari pag kayo po ay mag-iimbita lahat? Pastor, lahat yun, no? Nag-iimbita sila ng tagdadalawa sila. Ibig sabihin, hindi na kasya yan. Ang gagawin na ninyo, magdadaos na kayo ng mga gawain sa inyong bahay-bahay. Hanggat masaturate ninyo ang lahat ng mga bahay dyan, amen, gawin ninyong mga bahay tahanan, mga kapatid, bahay ng Diyos ang inyong tahanan, mag-i-invite ka ng mga kaibigan mo, amen, praise God, dahil yun ang paraan ng ating Panginoon, di ba? Nakikita niyo ba yung mangyayari na maaring gawin ng ating Panginoon kung ikaw ay naniniwala sa Kanya? Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ganda ang ganda ng pakiramdam pagka mayroon tayong bago, di ba? Kasi ang inyong pastor naghahanap talaga ng may mga talento talaga. Ito, dami mga talento dito, pastor. Oh. Hindi lang nagagamit yung iba eh. Pero lahat yan pagka nagamit, kasi lahat tayo may talento eh. Lahat tayo may talento. Na minsan yon ay ginagamit lang natin sa loob ng CR. Yung talento ninyo, huwag ninyong itago. Amen? Amen? Huwag ninyong itago. Tatay, huwag mong itago yung talento mo. Nanay, huwag mong itago ang talento mo. Ilabas mo yan. Mga kabataan, ilabas mo ang iyong talento. Dahil kapag yan ay pinagamit mo sa ating Panginoon, mayroong mangyayaring kaiba-iba. Amen. Mag-i-spark ng revival sa dakong ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Bumalik tayo sa ating panahon ng Pentecostes. Sa panahon ng Pentecostes, anong sabi ng ating Panginoon? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost came upon you, and you shall be my witnesses. Amen? Amen? Praise God. Lahat ng witness ay magsabi amen. Amen. Witness tayong totoo. Amen? Kung mayroong witness, Jehovah Witness, tayo naman ay Jesus Christ Witness. Amen? Kasi Jehovah, ang ibig sabihin nyo, Jehovah is salvation, di ba? Tama ba, Pastor? Oh. Ang nagligtas sa atin, si Jesus Christ. Kaya ginawa kanyang witness. Ay, huwag kang tatahimik. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya brothers and sisters, amen, sa mga tunay na witness, kailangan muli na magpa-charge ka ng Espiritu ng ating Panginoon. Baka yan ay may kalawang na. Yan ay mga inaamag na. Kailangan ngayong araw na ito, bago ka man yan aalis sa pintuan na yan, kinakailangan magpapakapuspos ka ng Espiritu ng ating Panginoon para yung mga mahihina,
magbaba sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At hihingiin muli ang panibagong kalakasan. Ang sabi ng Biblia, tulad mo ng isang agila na lilipad hanggang paakyat. Hallelujah. Tatahakin niya yung malakas na hangin. Tatahakin niya yung malakas na unos, mga kapatid. Hanggat siya ay makarating doon sa ibabaw. At kapag nakarating na doon sa lagpas ng ulap, amen, maging payapa na. Bakit? Dahil yung mga pagsubok at problema natin ay muli natin isinuko. Sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, minsan ang ating pananampalataya ay hindi na umuusad. Marami na akong duda. Marami na ako kasing nagawang kasalanan. Kaya kinakailangan magparinyo ka. Dahil ang gusto ng ating Panginoon sa mga Pentecostal na totoo, mga kapatid, maging totoo ang ating isipan, maging totoo ang ating mga puso. Pagka ikaw ay magiging totoo sa harap ng ating Panginoon, muli ikaw palalakasin, iririnyo ng Panginoon. Amen. Na kinakalawang ng mga Espiritu. Amen. Amen. Anong nangyari, mga kapatid? Ang nangyari, brothers and sisters, ang mga apostoles, balik tayo dun sa Pentecost. Amen? Dahil ito ang kailangan natin araw-araw. Kailangan ma-experience mo yan. Kasi alam niyo ba, minsan nangihina tayo. Sa workplace, nangihina ka. Nadadaig ang sarili mo sa mga taong nasa paligid mo. Amen? Minsan nakakawaan ka. Pero kailangan makita ang pagkakaiba ng iyong pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, nung sila ay nagkatipon muli, ang sabi ng Biblia, 10 araw na sila ay nagkakaisa, nagkakatipon. At nung nagkakatipon sila, naghihintay ng kapangyarihan ng ating Panginoon, nagkakaroon sila ng duda. At ang sabi ng isang alagad, Totoo ba yung kapangyarihan mo? Ang sabi naman ng isa, hindi ko alam, ang tagal naman. Ang tagal naman ng service. Ang tagal naman ng daming gawain. Nakakainip. Yung iba nagdudula. Hindi mo alam na yan ang naging karakter ng mga alagad nung araw. Nung hindi pa nasasaniban ng Espiritu Santo. Hindi pa nasasaniban. Amen. Gusto mo bang masaniban ng Espiritu Santo ngayon? Gusto mo bang masaniban ng Espiritu Santo? Para mawala yung kakamlayan mo. Kakamlayan ng pananampalataya mo eh. Ang hina ng iyong pananampalataya eh. Ang hirap kumakbang pumunta ng simbahan eh. Yung mga talento, mga kapatid, hanggang ngayon ay taling-tali, mga kapatid. Pero kapag makapaghintay tayo na maipagtitiis, brothers and sisters, ang mga alagad, ang nangyari, dumating ang takdang panahon. Amen, hallelujah. Ang Espiritu ng ating Panginoon na tulad ng isang hangin ang sabi ng Biblia, mula doon sa langit. Amen. Mula doon sa langit, makinig kayo, ang sabi ng Biblia, humahagibis ang hangin na yon kung saan pumunta doon sa kanilang pagtitipon-tipon. At ang sabi ng Biblia, yung hangin na yon ay nagpormang mga dila na may apoy. Amen. At ng apoy na yon, samantalang nagpupuri ang mga Pentecostal, ang mga disipulo ay dumapo sa kanilang mga dila. At yung dila nila, nung sila'y nagpupuri sa ating Panginoon, tumupok sa kanilang mga dila. At ang sabi ng Biblia, silang lahat ay nagsasalita ng iba't ibang mga. Nawala ang panghihina, nawala ang mga pagdududa, nawala po ang mga pagdireklamo. Brothers and sisters, amen, kung gusto natin malaking revival na mangyayari sa lugar na ito, kailangan magsimula muna dito sa loob. Amen, kailangan yung hangin na yon ay dadako, amen, ng Holy Ghost at ng apoy. Ibig sabihin, kung mayroon kang tinatagong kasalanan, kung aakuyan mo yan,
ng Espiritu ng ating Panginoon, amen, masusunog lahat ng mga negative ng ating buhay. Kung dumadaan ka ng panghihina, susunugin yan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng ating buhay. Amen. Kung makamlay ka, hindi ka obedient, disobedient ka, tutupukin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ngayon, dito sa altar, pwede nating ibigay ang ating buhay, ang dapat nating gagawin. Sasabihin mo sa ating Panginoon, Lord, ako po ay nagpapakababa sa inyong harapan. Dahil hinahanap ng Panginoon ang mga totoong nagpapakababa. Kaya mo bang magpakababa? Dahil lahat ay kumayo, mga kapatid. Kung ang iyong pakiramdam sa iyong pagkatawad ay para bagang mahina ka, ngayon ang araw. Ay magpakapuspos ka ngayon. Mag-i-enjoy tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Only thing you do, brothers and sisters, is to humble yourself. Humble yourself. And confess of all the sins in your heart. Yan ang kailangan lamang natin. Lahat tayo ay magpapababa. Kung ang inyong mga pamilya ay target ng kaaway, ito ang panahon. Kung nangihina ka, palalaksin ka. Mga tatay, mga nanay, alam ng Diyos ang sitwasyon ng iyong buhay. Kung totoo ang buhay mo, na tinawag ka ng ating Panginoon, bakit hindi mo ibigay ang iyong tuhod? Bakit hindi mo ibigay ang tuhod mo? Na tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nandoon sa Getsemani. Siya ay lumuhod sa ibabaw ng mundo. Ang nagawa niya, ang sasabihin niya, maaari lang, palampasin mo ang paghihirap na ito, pero hindi sa aking sarili, kundi ang iyong nagawa. Brothers, kung nangihina ka, naramdaman mo ang pangihina, magpakalakas lang yun. Kung naramdaman mo na ang demonyo gusto niyang pakialaman ng iyong buhay, kailangan mo magpapakaspos ng Espiritu ng Panginoon. Remember, brothers and sisters, nung ang Espiritu ng ating Panginoon ay bumaba sa kalagitnaan at tumamo ang amoy ng Holy Ghost sa kanilang Manila dahil sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. At yun muli ay ating na-experience siya ngayong araw na. Yes, suriin mo ang iyong puso. Mga brothers, sisters, nandito po ang altar. Para sa inyo ito. Ito ang altar. Connected to heaven. Because the heaven is the source of our strength, source of our needs, everything. Na pangangailangan ng ating buhay ay nagmumula sa kaharian.
Sa nais manatiling nakalubod na nagpupuri at tumatawag sa Panginoon manatiling kayo. Sa mga nanatili na nakikipag-usap sa Panginoon manatili kayo. Sa nais tumayo, pipit tumayo, itaas natin ang ating mga kamay at purihin natin ang Panginoon. Sa mga nakatayo, sige po, malayanin purihin ng Panginoon. Kasalamatan ng Diyos. Hallelujah! 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 Come on! Come on! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Speak! 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 Hallelujah! 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 Sige po, itaas natin ang ating kamay. Pwede ba natin gamitin yung pusong basa? Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's pray. Sige po. Ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang Panginoon sa Kristo ay narito upang muli niyang i-renew. Muling kumatok sa ating mga puso pag siya'y pumasok at makasama. Yan tayo mga kapatid, sa inyo lamang ang inyong mga puso. Habang kayo ay nakikipag-usap, habang kayo ay nagsasalita ng iba't ibang wika, sige po. Mas napakagandang ipatulong pa natin sa ating Panginoon. Hindi lamang po siya ay pumasok, hindi lamang po dahil tayo ay Espiritu, hindi lamang po dahil sa nag-ooperate ang Espiritu ng Panginoon. Sige po, hayaan natin pasagin pa tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Come on, sing it with understanding. Come on, sing it with understanding. Hindi lamang sa
pinagkakailan sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginamit. Unay itinadalangin namin ang iyong lingkod na ginamit sa ng kanyang pamilya sa ministry na ipinagkaloob niyo sa kanya. Gamitin niyo pa ang pastor na ito para sa ikaluluwal natin ng iyong ating pagpapala. Gamitin mo ang kanyang pamilya upang may mga tao na magbalik loob, magpuri at magpasalamat. Lumakas ang balik sa pamamagitan ng iyong lingkod na ito. Papalain mo siya at ang kanyang minister. Dinudulog ko po, Panginoon, ang church na ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at mananampakan. Napangunahan niyo, patatagin niyo, sapagat kami ay namumuhay sa ayaw at gusto namin nasa huling kapanahon. Obvious na ang kaguluhan at isa ang aming bansa na nagpapatuloy na ang salita mo o Matthew chapter 12 ay nagaganap. Hindi kami manghina ng dahil dito, hindi kami magtanong ng dahil dito, hindi namin questioning ikaw ng dahil dito kung hindi manatili kami at maging bukas ang aming kaisipan. Ang salita mo'y nagaganap na at ang kaganapang ito'y isang pagpapatunay na kaming pinaghahanda mo, Panginoon, sa iyong ikalawang pagpapalit. Una nga po, napaka-importante ng Espiritu Santo, ng Holy Ghost sa amin. Napakahalaga po ng Holy Ghost. Kasi ito yung magtuturo, magpapaalala, magkagabay, magiging kapangyarihan, magtutuloy sa amin mga lingkod. At kahit kailan wala kaming nabasa na hindi mo ililigtas ang tao na nanatili sa kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, ito yung magre-renew sa amin. Magbibigay ng pag-asa upang makilala namin at lalo namin nakita kung sino kami sa iyong kapatid. Salamat sa paalala nito, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil itinutuwid niyo kami at nakikita niyo ang aming kamali. Naway, nasumpungan niyo bago magtapos ang servisyo ito na kami nagsisi at pinagsisihan namin at itinutuwid namin ang aming mga sarili. Sapagat hindi kami nakakasigurong mamaya o bukas at hating gabi darating ka. Ngunit salamat po, Panginoon. Umaasa kami na ang aming mga kapatid na mga narito at wala dito, ang maging nasa iba yung dagat aming mga kapatiran. Hindi man namin bagitin ang kanilang mga pangalan. Tatapat alam po kung paano nyo kami kinausap dito, ay kinakausap nyo rin sila. Kung paano nyo kami iniingatan ng pinagpapala, gayon din ang gagawin mo sa kanila, Panginoon. Tinataas namin ang aming bansa, yung mga namumuno, Panginoon, na alam namin na nagagamit sila sa Satanas, Panginoon, upang mahayag na ang kabuluhan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita sa huling panahon. Ngunit, Panginoon, sa pamamagitan din ng mga tinawag mong ito, sa pamamagitan ng mayroong mga Espiritu Santo, sa pamamagitan po ng mga anak mo, at sa pamamagitan na pwede po ba namin angkinin ng kami, ay gawin mo at gamitin mo lamang po upang ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan, ikaw ay mapatunayan mayroong Diyos sa sanlibutan ito upang maluwalhati nila at makilala nila na mayroong Diyos na nasa langit. Ama, salamat po, Panginoon. At nabayan niyo ang servisyo ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Salamat po sa pag-uusap niyo. Muli po, maraming salamat sa likod niyo. Muli po ang lahat ng papuri, karangalan, ay malingan po natin yan sa iyong kanilang kapangyarihan pangalan. Sa pangalan niyo. Amen. Amen.
Family Day natin. Alam ko ang LM ay mayroon po kalakit na programa para sa